May isang katanungan na gumugulo sa aking isipan mula pa nitong nakaraan. Pwede ba ang mga Pinoy ulam sa pasta? Noong nakaraan, na-discuss natin to na nag-attempt akong magpasok sa restaurant no, ng caldereta pasta at hindi ito na-approve. Pero na-discuss din natin na mukha naman siya masarap kasi tomato-based siya na karne na ilalagay mo sa pasta. Ba't nga naman hindi? So, ganun yung mga susubukan natin ngayon. Hindi tayo gagawa ng kahit anong tomato-based, pare. Kasi madugas yun eh. Madali yun eh. Yun na yun eh. So, mga ulam to na hindi tomato sauce based, wala tong caldereta kasi alam natin gagana yan. Menudo, tagilid, pero gagana yan. Apretada, baka pwede rin gumana. Walang ganon. Eto, ang mga ulam na itatry natin kung babagay ba sa pasta. Wala pa! Una, syempre adobo. Babagay ba ang adobo sa pasta? Adogetti. Adogetti, oo. Tapos, next natin, laing, pare. Lainggetti. Naisip namin yung laing kasi yung laing cream-based. Alam mo yun? Parang okay naman siya. Next natin ay longganisa. Kasi, longgetti, tama. Sausage yan eh. Pwede namang gumamit ng sausage sa pasta, di ba? Parang i-oil base namin to. Next natin ay binagoongan. Bagogetti. Ewan ko, bagoong, parang anchovy ang pagkakaiba lang nun. May aning bagoong natin, may tamis. So, hindi ko alam kung babagay. At ang last natin, at ang pinaka-excited ako sa lahat, pero pinaka-kinakabahan din ako, dinogetti. Pare, dinuguan spaghetti na hindi ko, di ba? Hindi ko alam kung gagana. Karamihan dito, positive ako nagagana. Pero yung dinogetti, medyo talaga, sideways talaga, tagilid talaga yan, di ba? So, magsisimula itong episode to sa pagluluto ng mga Pinoy ulam, pare. O sige, simulan na natin sa pinakamatagal lutuin. Doon tayo sa ating laing, pare. Usually, ang ginagamit na karne, pagdating sa laing, batok. Pero dito, liempo yung gagamitin natin. Para may substantial na laman, di ba? Kuhain natin ang maliliit. Pwede rin kayo gumamit ng batok talaga kung gusto nyo. Wala namang problema dyan. At kung gusto nyo pang dagdagan ng karne talaga, wala namang problema. Kaya natin dito sa kawali na walang kahit ano. Kasi gusto natin na magmantika siya. Lagyan lang natin ito ng patis para magtubig at magsimula na siyang kumatas and magmantika. Iba inaantay pa na magmantika bago lagyan ng kung ano-ano. Pero ako lalagyan ko na. Sibuyas, luya, paborito ni Alvin, bawang. Siguro wag mo natin lagyan masyado ng anghang. Yeah. Ha? Tama. Ano? Huwag lagyan. Alin? Mamanghang. Bakit? Kasi maanghang. Sige. Huwag muna natin lagyan masyado ng anghang. Sa huli na lang para sa mga taong hindi kumakain ng hawa. Respeto ba? Respeto. Yung dinuguan namin, eto alam ko ang dinuguan talaga. Alam ko ang dinuguan talaga laman loob ang dyan, ang ginagamit dyan. Para dito, hindi kami gagamit ng laman loob. Baka masyado umano sa pasta. Alam mo yun? Ewan ko. May pasta ka, tapos may isaw doon. Parang hindi naman siya masyado So, yempo lang din ang gagamitin namin doon. Yung pasta ka, tapos isaw yung Tapos isaw yung katam. kapal ng isang noodles. Pre, papasok yung spaghetti dun sa sa isaw. Ayaw natin nun. So, ito gagamitin natin, yempo, di ba? Iwain lang natin ng maliliit. Ang main na tanong kasi dito, lasa ba ng dugo, bagay ba sa pasta? Parang hindi talaga, pre. Parang hindi talaga. Pero parang hindi na tayo mag-isip-isip pa. Ewan natin kung iba ba ang properties ng pasta, di ba? Yan po yung dinogetti. Saan nag-originate ang dinogetti? Dumagetti. Shit, nasagot niya yung tanong ko. Mantika. Yan. Gisa lang muna natin to. Etong dinuguan na to, ito yung dinuguan ng pinsan mong sa Maynila lumaki. Walang laman loob, walang parang sakto lang. So, tutusahin muna natin to, pagmamantikain muna natin to, tapos balikan nyo ako dito. Sa pang dinuguan natin, lagyan natin ng aromatics, sibuyas, bawang, pare. Tsaka, ito hindi lahat naglalagay dito sa dinuguan, pero ako gusto ko to, luya. Yeah. Oh, grabe ka pala Tapos, ang laing na gagamit natin dito, yung tuyo. At hindi ko lalagyan ng bunga, yung gabi mismo. Kasi, baka masyadong lumagkit pre. May pasta tayo, may sarili starch yun, di ba? Tinugasan pala namin to, ito na yung tuyo. Medyo mas mabilis ng konti yung tuyo kaysa dun sa fresh talaga. Gata, pare. Na-discover ko kasi yan isang beses, si Papa. Pag si Papa nagluluto ng may gata, siya pa nagpipiga ng gata sa bahay. Tapos isang beses may nakapiga, nakalagay sa mangkok. Sumakain ako ng pandesal. Hindi nakatingin si Papa. Ang sarap. Hanggang isang beses nahuli ako. Magtatay daw ako pag ginawa ko yun. Pa, taong ko nang ginagawa to, hindi ko nang pinapakita sa'yo. Anyway, itong laing natin, lagyan natin ng begot.
Ito pang dinugo natin. Kailan muna natin ng tubig kasi kailangan muna nating palambutin yung baboy niyan. Tapos, tsaka natin ilalagay yung dugo. So, itong dalawang to, palambutin luto pa tayo ng dalawang putahe pa. Next natin, pare, ay ating binagoong baboy. Ito ang binagoong baboy kasi marami kasing version yan eh. Iba may gata pa, may kung ano-ano. Pero sa amin, ang binagoong baboy ay literal na baboy na may bagoong. Yun lang talaga. At ang sarap nun, pare. Diba? So, meron tayong liempo dito na naka-cubes na. Gagamitin kong bagoong dito ay, eto, bagoong malabon. Dito lang ako medyo concerned kasi bagoong namin dito ay matamis. Yan. Mahinang apoy lang para magkaroon ng browning, dahan-dahan. Hey, joke. Hey, mahina. Para siyan. Oh. Sibuyas. Luya. Bawang. Yan. Ay, para papakita pala. Yun ang ini. Yan! Oh! Nakakatalon pa pala to. Lagyan natin ng bagoong. Again maraming kanya-kanyang version ng binagoongan. Ito lang talaga yung kinalakhan namin. Minsan nga pili ko niloloko lang ako ni Papa nun eh. Ulam daw namin binagoongan. Gumagawa kasi ng bagoong si Papa. Amoy na amoy yun hanggang hanggang kabilang street. Oo, amoy na amoy yun. Tapos ang ginagawa niya, yung ulam namin, binagoongang baboy daw. Ang ginawa niya, yung mga baboy dun sa bagoong, pipili lang, yun yung ulam namin. Ganon minsan. Pagka ginisan nyo ang bagoong, nababawasan yung niya, tapang. Kasi sabi nga ni Hesam Blumenthal, if you can smell it here, it's not here na. Parang ganon. Yung compounds niya, sumingaw na. Hindi siya totally mawawala, kundi mababawasan lang. And I think, kung gagawin mong sauce ang bagoong, okay na medyo mabawasan ng konti yung tapang niya. Nang hindi mo binabawasan yung bagoong itself. Kasi gusto mo naman, yung mga maliliit na alamang, kita mo sa sauce, di ba? Ako, malalaman natin yan mamaya. Actually, ito, tanong mo itsura na yan. Ganyan na binagoong ang baboy sa amin eh. Ganyan na itsura nun eh. Ganyan na. Pero syempre, kailangan pa natin palambutin yung liempo. Tutubigan pa natin yan. Yung iba may kamatis. Oo nga parang masarap nga to may kamatis. Pero wag na natin lagyan ng kamatis kasi yung iniiwasan natin eh. Pero if ever gusto yung gawin to, gusto yung lagyan ng kamatis, pwede rin naman kasi talaga ma-overpower nung bagoong yung lasa ng kahit anong ilagay nyo dyan, di ba? So okay na to. Palambutin na natin yan. Doon na tayo sa ating next pare at yun yung ating chicken adobo pare. Ano ba tong intern na to? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong schedule natin? Minutes sinusulat. Minutes of the shoot? Wala po. Di ba binigay ko sa'yo yung schedule kanina? Hayaan mo na. Paano Hindi. yung schedule? Bitaw. Nasaan nanay mo? Sa taas? Sa tanggap mo na kaagad to? Binilang ka lang ng Onitsuka Tiger eh. Ito, adobo lang naman to pare. So, basic na lang to. Alam nyo na yan. Kung ano man yung tira ng adobo nyo, yun yung gawin nyo. Pero, ang gagawin natin dito, walang tamis. Pag nag-adobo talaga ako, may tamis talaga ng konti. Pero sa pagkakataong to, wala muna. At ang gagamitin natin karne dito ay ito. Naka-chop na, boneless chicken, quarter leg. Thigh. Pwede kayo mag-breast, pero mas masarap lang talaga to. Isa natin. Pag medyo brown na, ayan natin ng bawang. Damihan natin yung bawang Bawang yung wrapper yan. Bawang na wrapper. Yung shorty like man. Sinil bawang. Mga bawang talaga. Hindi kasulo. Bawang ang pasaway. Bawang tumawid dito. May namatay na dito. Ayan. Toyo. Suka. Paminta. Medyo maraming paminta, pre. Dahon ng laurel. Yan. Konting tubig lang. So, nakakaapat na ulam na tayo na pare-parehas siluluto. Yung huli kasi natin, Pinoy ulam siya. Pero, anong kinain? Ano yun? Pumulot ka na lang ng basta-basta kakainin. Bawang yung kinain mo. Nabahin ka kanina eh. Tapos mo Ano kaya yun? Sarap eh. Parang bigas sa loob ng bibig. Ang bango. Mabango? Sip-sip talaga. Lumalaban na. Yun nga, yung next natin, pero yung ulam na hindi na siya lulutuin ng ganto, longganisa nga yun di ba? Kapag niluto natin siya, rekta na siya, pampasta, pare. Unahin na natin yun, kasi nakasalang pa yung mga ulam natin di ba? So eto yung gagamitin natin longganisa, pare. Bigay nila Sir Gavin, Otya. Pasalubong kami. Uy, Alam grabe. naman natin na kapag kabanatuan ang binabad Oo. at longganisa. Ay, uy, grabe. Ba't pa ako nagluto? Ang dami na pala neto. Batutay. Kung di ako nagkakamali, ito yung mahalo-halo kasi binigay nilang longganisa. Ito atay maalat. Yung walang tamis. Ito bubuksan ko lang. Sir Gavin, maraming salamat pala. Ang longganisa kukunin nyo, yung hindi pa luto. Sa palengke kasi luto na yung mga longganisa doon. Ito, para makuha natin siya as giniling. Kumbaga, longganisang hubad. Parang ganon. Tapos yun yung magiging basis ng pasta natin and medyo oil-based siya. So, sige, unahin na natin yun.
Sindihan lang natin to. Tapos lagyan natin ng, ito na, pasta na to eh. So, olive oil na, di ba? Ito, buksan natin yan. Kaya na natin dyan. Natikman ko to eh. Maalat to. Hindi, inamoy ko lang. Wala ko sa subo eh. Maalat yan, pre. Maalat. Malinam na. Masarap yan. Ang lakas sa kanin, pre. Lutuin natin. And we'll try our best na ano siya. Hindi magbuo-buo. Ano na kasi siya eh. Longganisa kasi, buo-buo na sa loob yan, di ba? Pasty na sa loob yan. Medyo umu-okay-okay na yung mga kaulaman natin dito. Yan yung pasta natin. Ano siya, medyo undercook siya on purpose para dito namin tatapusin. Bawang, pre. Yung bawang natin slices, yung parang ano, bawang pang mani. Yun yung pinakamagandang ano doon. Description doon. Yung bawang, pagka ganyan kaninipis yung hiwa, pwera na lang dito sa isang to na naligaw na buo. Yung bawang kasing ganyan, pagka ganyan yung hiwa, tapos na napaka-crispy, tapos natubigan, para ba siyang nagiging water soluble, gano'n. Nakakadagdag sa pagpapalapot. May tubig sa iba. May tubig daw ako dito. Grabe naman tong batang. Ay! HR yan. May memo ka na agad. Sorry, type ko na yan eh. Ayan. Medyo nagbabrown na ng konti. Ano kayo talagang babantayan nyo to. Kasi, ang bawang, ano yan eh. Ano? Ganto yun eh. Babantayan nyo to Oy. Grabe oh. Hindi mo nabantayan yun. Grabe ng dalawang Piltema Legends. Oy! Ano mong pasakabi sa kanila, bro? Sorry. Tago-tago nga na. Natago-tago yan. Parang ano ko yan. Ano yun? Skretong malupit ko yan. Ayun na. Kuha tayo ladle para matapos na yung yung pagluluto. Buwaba yung temperature ng mantika. Ano to? Pasta water to. Hindi pa yung tubig na may sabon, ha? Tapos yung spaghetti natin. Ganyan karami siguro. Pwede na yan. Kaya natin ina-agitate yung pasta para kumalas pa yung starch sa kanya at yun yung magpalapot and matulungan na ma-emulsify yung mantika. Yung kasi masarap dyan eh. So parang ang kinakain nyo dito sa sauce na aglio olio, parang semi-mayonnaise, parang gano'n yung datingan. Asin. Nakita nyo, wala na yung mantika, Parang naging malapot na sauce na siya. Yun yung gusto natin. Paminta. Ang goal dito is marami siyang mantika, pero hindi siya nagmamantika, pare. Tingnan natin baka Baka may lason ulit. Hindi ako po nagpapatay ng mga tao. Yo. Plating na tayo, par, di ba? Ay, grabe naman sa plating. Hindi ko na kinamay. Sagyan natin yan. Ay. Parang sarap yun, Diba? Paminta. Tapos parmesan cheese. Ay, alam mo, pwede ka mag-vlog. Pwede. Oo. Yan, pare. At eto na ang ating longganisa pasta. Nagramitan natin ng batutay. Pare, batutay. Longgetti, pare. So, ano bang kailangan natin gawin? Ian, picture mo na yan. Tapos Jerome, sawa muna. Konti lang. The perfect way. Anya, come here. Sometimes your dad hangs up. You have to reset the button. Click the button. See the button. See the button right there. The black There's a button. black button there. You reset it. You have to press it. Baton. Masarap siya, pero nasa na yung ano natin? Lagyan lang natin ng konting basa. Basahin pa natin ng konti. Okay siya. Masarap siya. Lasang typical na aglio olio na nilagyan mo lang ng na longganisa. Pero teka lang, may piga ng lemon dapat yan. May nakita kasi akong hack sa TikTok. Di ko lang kung gagana, pare. Get a toothpick, you just squeeze it. Kasi mahirap magpiga ng lemon di ba? Oo. Sabi doon, kapag binutasan mo yung dulo na yan, sabi doon ewan ko kung totoo, pag to gumana. Galing na, no? Tikman natin ang may lemon, pare. Anya, liga dito. Ay po. Ay, grabe. Bago ng paborito. Hindi kita patitigam hanggat di bumabalik poknat mo. Sakit. Niligawan lang yung nanay mo. You like it? Clean your face. Okay. Explain the taste to me. It tastes like olive. The olive there. Okay, may sit down na. Thank you very much. Alvin, liga dito.
Watch me. Nagbanta sa bata. It's delicious. Explain the taste to me. Savory, dalawang ganisa, and the lemon, it complements. Oh. Okay, no? Okay siya. Naisip ko lang, no? Kapag ang ginamit mo siguro dito, parang karne, longganisa na hindi maalat, baka lasang karne lang siya. Eto, may tamis, so may konting karakter. 'Di ba? Siguro, ang nagsasalita dito is may Filipino taste buds, panlasang Pinoy, na mahilig sa mahilig sa matamis talaga, matamis na karne. So, ewan ko, masarap siya, masarap siya. So, pwede tayo maglagay ng longganisa sa pasta. Although, syempre, kaya ito talaga yung nauna natin ginawa kasi hindi naman to bago. Yung mga 4 na nakasalang dyan, yun ang bago, pare. Try nyo to, masarap siya, pero wala lang to. Ano lang to, basic lang to. Basic lang to. Yung mga 4 na yun ang dapat yung abangan, Technically, diba? lang yung templadong dito. Tama. So, siguro, malambot na iba dyan, check na natin, tapos tapusin na natin. So, halos luto na lahat, yung dinuguan na lang. So, tapusin na natin yung dinuguan. Suka, patis, tapos ito yung dugo natin. Dugo ng baboy, pare. Ito yung nakatayo ko. Grabe pakita kayo na. Sarili mong kadugo. Ay, teka. Oh, magkadugo kami. Buhos natin to dito, pare. Ang dinuguan natin ngayon, pipilitin kong maging malapot, hindi yung masabaw. Susubukan kong gawin na ganun. So, high yung concentration niya ng dugo. Yung iba kasi, dinuguan, kumulay lang okay ni. Mag-iitim lang. Meron pa akong kinakain na dinuguan dyan sa dati, may kanto na Rivera dati. Sobrang mura lang. 20 pesos lang. Tapos may order ka ng puto, ganyan. Yung dinuguan niya, brown. Sabi ko, ba't kaya brown yung dinuguan niya? Itong lintik na to. Tinotuyuan niya. Pagkaitim nga ng toyo ay dark brown. Ganon siya. Ang dugo, apparently, iba pala. Diba? Hintayin lang natin tong kumulo. Story time, nung may dinuguan scene si Ian sa Shake, Rattle, and Roll. Yung minumukbang nila yung dinuguan doon sa inuman scene. Talagang lamon yun. Dinuguan, pumunta talaga sa singit tsaka sa paa ni Ian. Gago hanggang Makawi, walang ligo-ligo yun. Singit? Oo. Ano amoy, pre, pag-uwi? Tangina, may punyeta eh. May punyeta talaga, par. Diba? Malala talaga, malala. Diba? So yun, ganun lang yung dinuguan natin. So i-reduce na lang natin to. Tapos hinihintay na lang natin maluto yung, actually, yung laing na lang talaga yung kasi gusto ko, yung laing halos sa dudurog-durog na yung dahon. 15 to 20 minutes siguro. Tingnan natin. Basta ito gusto ko lumapot to, pare. Tapos yun, pwede na tayong lalagay na naman sa pasta yan. Tapos tos-tos lang naman di ba? Ayun, sige, balikan niyo ako dito mamaya. Paano yung toss mo? Paano yun? Thank you! May bagong anime! Meron ka ng IQ? Kilala mo yun? Oo! Sino ba doon? Si Gretchen Ho. May narinig ako po dyan. Nako! Anye, you did not hear anything. You did not see anything. All of us are people. No, nothing supernatural, okay? Asking about the ghost. Okay, you just keep on eating your pasta and you didn't hear anything, okay? Kat, pakitawag si Father Paul. Ganda ng laing natin, oh. Yan, ang masarap na laing, pare. Yung durog na yung dahon talaga. Etong yung susunod na ilalagay ko. Hindi lahat naglalagay nito, pero ako gusto ko naglalagay ng bagoong. Para lang merong extra boost ng umami. Timplahan ko na lang to, konti asin lang. Nilagyan ko rin pala ng patis to kanina ha, hindi ko na lang naipakita. Okay na to. Oh, total, eto na yung unang, adobo pala yun. Pero eto na, nasa harap natin, gawin na natin yung pasta to, pare. Diba? Lainggeti. Simulan na natin yan. So, pasta water. Parang masarap nga eh. Tapos ganun din, kasi nga medyo bitin pa sa luto yung pasta natin on purpose. Ano pa natin yan, lulutuin pa natin yan. Parang masarap ha. Yan. Ayan. Olive oil pa. Parmigiano Reggiano. Damihan mo. Paminta. Eto na pare, ang ating lainggeti pare. Mukha naman siyang okay, mukha naman siyang masarap, pero masarap ba talaga? Malalaman natin yan, pero bago natin tikman yan, Jerome, stoma ka muna. Konti lang. Perfect bite, pare. Anye, hold the hair. Anye, hold the hair. Hold my hair. Hold the hair. Tissue. Come. Uy! There's a difference for it being hot and it being able to burn you. Like it? I like your mom too.
Ang mga Italiano ba, kapag nagpapasta, ano ba to? Tulad ba to ng pagpapansit natin? Na pwedeng mag-asim lagi? Sacrilege ba to? Ang galing talaga na ito. Tingin lang, walang yaka. Only Anya can hug me. Oh, kamusta? Masarap, di ba? Bagay nga yung lemon. Pero ang nakakapagtaka doon, pre, bakit kapag kumakain tayo ng kanin na may laing, di naman tayo nagkakalamansi, nagle-lemon. Baka okay din. Hindi natin alam. Hindi lang natin nakasanayan. Pero eto legit masarap to. Dili ka dito. Hindi, may sakit ka. Tumingin ka na lang dyan. George, dali ka dito. Sip-sipin mo. Hoy! Tikim lang, walang yakap. Pero kamusta? Paborito kasi talaga laing din. Talaga. Pero, paborito mo ang laing sa kanin. Pero kamusta siya nung nasa pasta na? Masarap din. Masarap din masarap din siya. Surprising na okay to. Yung pagiging laing niya, hindi mo maipagkakaila na laing siya kapag alam mong laing siya. Pero kunyari, ganito, nilagay mo sa menu mo yan. Tapos nilagay mo ay braised taro leaves and coconut milk. Tapos hindi mo alam kung ano yun. Pag titikman mo to, titikman mo siya as a stand-alone dish. Masarap siya, pare. Pasok to. Pero syempre, tulad ng lahat ng bagay, kailangan masarap yung laing mo. Hindi naman magically magiging masarap yan kapag nilagay mo bigla sa pasta. Anak ka na. Thank you. Anak ka na. Ganto pala maging hari, pare. Di, pero promise, pre. Masarap yung kanina, pero it is quite simple. Ito masarap and it's quite complex, pare, yung lasa nito. Try nyo to, madali lang siya i-try and napakasarap niya. Doon tayo sa next na. So, pinag-uungan naman tayo ngayon. Ang gagamitin natin ay pene-uungan. Palagay natin yan dyan. So, may mantika na siya, pre. Mantika ng baboy yan. Masarap yan, di ba? Nalo talaga yan, hindi yan talo eh. Pinelo yan. Tama. O, yun di ba? Konting asin pa. Olive oil. Oh, the intern wants to grate cheese. Intern, come here. Asan ang side? Dito ay dito. Yan, ganyan. Daliri mo we don't want grated fingers. Yes. One eternity later. Thank you, anak. Thank you for the help, ha? Anak. Nililigawan ko pa lang yung nanay nito, Mabilis ako, Paminta! And that's it, pare. Ito na ang ating pene-goongan, pare. Tikman na natin yan, pero bago yan, Jerome, sumo ka muna. Konti lang. Pag inamay mo to, ano mo amoy bagoong? Ay, grabe! Hindi, sabi sa'yo, hindi natin kailangan kumuha ng humo Lasa pa rin siyang binagoongan. Masarap yung binagoongan, ang pasta, walang lasa. Ang hinahanap natin dito ay harmony. Is it a dish that makes sense? Dito parang hindi ko masabing ganon. Wait lang, narinig ko yung dinuguan natin, baka sunog na. Ang dinuguan pa, pag nasunog, iitim. O puputi. Pero tikman natin again ang may lemon, ha? Ewan ko kung mabibigyan ito ng harmony yung tong dish na to. Better, masarap, pero walang harmony. Para siyang fusion dish na pinagawa mo sa first year culinary student. Parang ganon siya. Hindi siya hindi masarap. Kasi again, masarap ang binagoongan. Ang pasta wala namang particular na lasa yan. So, kung ano yung lasa ng binagoongan, yun yung magiging lasa nitong dish na to, di ba? Pero somehow it doesn't make sense. Ikaw na. Ikaw mo ng baboy. Ay! Hindi! Ay! Kukuha lang ako ng umangat lang. Grabe yung pag-atake. Nag-isip sa kuko. Very effective. Ito na po. Parang pwede naman. Pwede naman siya. Not saying na hindi siya masarap. Kasi pre, yung sa longganisa, tsaka yung sa laing, hindi siya parang pinag-ubra lang Alam mo yun? Ito, alam mong, ito. Doesn't make a lot of sense nung dish to. Siguro kasi, Pilipino ako, sanay ako sa bagoong, plus matamis pa yung bagoong na to. Kung ang bagoong natin ay yung purong-purong alat, may ganun Baka gumana siya, pare. Sige, doon tayo sumunod natin, pare. So ito yung chicken adobo natin. Dito ko nalulutuin diretso, pre. Yan natin dyan. O, lagyan uli natin ng pasta water. You know what it is? Black and yellow. Black and yellow. Eto maganda feeling ko dito. Kasi ang adobo, kahit saan mo, kahit saan mo ilagay. Sa may lagay. Totoo. Ayan. Medyo parang Charlie Chan yung itsura niya.
Table number 73. Ang laki naman ng restaurant to, sir. Yan, pare. At eto na ang ating adogetti, pare. Feeling ko masarap to. Pero paano natin malalaman yan? Huhulaan ba natin? Hindi, titikman natin Tanggal yan. yung sampatos na. At sali. Ha? Cut! Jerome, slow mo, buset! Perfect bite yan. not too hard, not too hard. Hindi ka pa nalulunod nito eh. Ako, walang masabi. Walang masabi, Vin? Hindi, reset. Okay na. Nag-update lang saglit. Masarap par. Masarap din yung kombinasyon ng adobo tsaka parmesan cheese. Hindi ko alam na okay pala yun. Yan natin ng lemon. Ang galing talaga ng lintik na lemon na yan. Nagkakaroon talaga ng layers sa lasa. Madam, napakabuti po ng ang anak niyo. Napakagwapo naman ng... Kamasugatan. Oh, wala naman akong ginagawa ng masusugatan. Ikaw lang masusugatan sa tingin ko. Ito na yung Ay, ilalapit ko lang po yung ulo niyo. Sarap, no? Okay ba? Okay tayo sabi ng magandang babae, masarap daw. Kasi nga, ang adobo, parang universal flavor. Alam mo yon? Ano pa ba ang mga klase ng starch sa mundo? Patatas, adobo, mashed potato, gagana yon. Siguro kasi, wala siyang tamis. Medyo, medyo tagilid ako sa mga tamis sa pasta. Tagilid. Pero na lang kung ano yan, Pinoy spaghetti yan, pre. Pero na lang kung Pinoy spaghetti. Nakakain na ba kayo ng carbonarang matamis? Pinoy carbonarang matamis? Hindi masarap yun. Maniwala kayo sa akin. Nakapag-try na ako dati. Pre, lasa siyang buko salad na mga alam mo yan? Hindi pala lahat ng bagay masarap pag may tamis. And eto, walang tamis, pare. Masarap siya. Sip-sipin mo. Di ba? Parang alagit-lagit ng labi mo. Masarap. Malagit yung labi mo. Uy. Oh, pagsusulit ata yun eh. Test ata yun eh. pepper, mapaminta. Mapaminta, yun. Actually, yun susunod ko sasabihin, unahan mo lang ako. Masarap na mapaminta siya. Masarap din na manok yung ginamit kasi malambot yung karne, hindi mamantika, hindi mataba, di ba? Masarap to. Gagawin ko ulit ito, pre. Adobo pasta, typical na adobo. Tapos lalagyan mo ng pasta, tapos lemon, tapos that's it, pare. Leche. Ang sarap talaga, di ba? Naisip ko tuloy kung paano pa may improve to. Wala na eh. Wala na. Ito na yun. Pakain mo sa amin. Yun, di ba? Pero legit, pre, masarap siya. Try nyo to. Papunta na tayo doon sa pinaka nakakatakot na pasta. Ganun na ganyan yun, artistahin, no? Dito na tayo sa pinaka nakakatakot na pasta. At eto nga ang ating tinugetti, pare. Gawin na natin yan. Pre, ito yung sinasabi kong tinuguan, no? Malapot, di ba? Malapot. Honestly, lang naman to? For the memes na lang naman tong tinugetti. Kaya kasi matagal ng meme yan eh. Oo. Kasi malay natin, masarap. Kasi pre, gumawa kami ng pansit dati, dinuguan pansit. Surprisingly, masarap. Diba? So, malay natin. Pasta water. Tinugetti. Gusto ko lang po sabihin na pinilit po ako ni Alvin gawin to. Ang weird na itsura, pre. Anya, look, oh. What about dinugetti? I mean, okay naman yung itsura niya. Tikman na natin yan para pero bago yung stomo ka muna. Konti lang. Sir, talaga matitikman to? Grabe. Alam na lahat ng May baboy po. Grabe yung po. Ian called me a baboy. Hoy, bastos! Arbor ko na, pre! Arbor ko na! Teka lang, magle-lemon ako. Ang dinugetti ay hindi meme, pare. Ito ay masarap. Alvin, aliga dito. Sakto lang. Sakto lang sa'yo. Akin na, mas gusto ko to kesa dun sa binagoongan.
Mas gusto ko to. Off-putting kasi yung tamis ng pasta, pre. Ay, tamis ng yung bagoong para sa pasta eh. Tamis eh. Alam mo yun? I mean, wag mo na serve sa Italiano. Alam mo yun, di ba? Okay, sige. Ginawa namin to with intent. Ginawa namin to pampasta talaga. And ginawa namin to para dito mismo sa application na to. So, hindi ito dinuguan na pang ulam. Siguro, yun yung dahilan kung bakit siya medyo okay kahit papaano. Pag kumuha ka lang ng dinuguan sa karinderya, tapos ilagay mo sa pasta, baka hindi kumana. Baka magmukha lang siyang pasta na nilagyan ng dinuguan. Hence, dinuguetti. Alam mo yun, di ba? Pero eto, dahil nga niluto natin siya together, yung sauce, yung pasta, tapos may lemon pa tayo dito. Tapos kapit yung dinuguan. Tapos ang maganda pala dito, no? Minsan kasi may anggo ang dugo eh. Eto wala. Isa pa doon, wala tayong nilagay na, iba pala isa. Wala tayong nilagay na laman loob dito. For that specific intent na hindi siya magkaroon ng strong na amoy. Hindi siya magkaroon ng parang, alam mo na, amoy laman loob. And dahil doon sa mga bagay na ginawa namin na yun, gumana to. O-orderin ko ba to pag nakita ko sa resto? Yes. Pero kung ito yung makukuha ko, okay na ako. Baka hindi na ako umulit. For the experience lang siya. Malulungkot ba ako pag ito mismo kunyari nakuha ko to. Magkano to, Bing? Ganito kalaki? 500? Pre, ganyan kalaki? May mabibili ka man 250 pasta na ganyan? Oo! 300. Meron pa ba? Anong restaurant yan? Jollibee? Hindi, legit. Okay siya. Siguro, masarap siya para sa akin kasi hindi ko talaga in-expect na magiging okay siya. In-expect ko talaga kadiri siya. So, nung natikman ko siya, parang, okay, decent naman pala siya. Masarap siya sa akin kasi expectations ko, ang baba, pre. Sobrang baba, no? Nakamot yung, sungay ni Satanas, pre. Ang baba talaga. Ngayon, nandito naman pala siya sa lupa. Okay. Masarap naman pala siya. Sakit. Sige, shut hot. What's the verdict? God is watching you. Remember, you are under oath. Good naman. Good naman. Good naman. Kung si Ninong Ray ay konyo, imbis na okay naman, good naman. Pero yun nga, dapat eto na ang ating huling dish kaso humirit yung isang magandang babae dito. Pwede ko daw bang gawin? Kasi nalaman niya kung ano yung ginagawa namin dito eh. Pwede daw bang makisingit? Gawin daw pasta tong bopis na to? O sige, try natin pare, bago tayo magpaalamanan, di ba? Bugatti! Ay, oo, social to. Bugatti. Yun. Ang concern ko dito, sa bagay na to, wala siyang sauce. Lahat ng ginawa natin may sauce, diba? Tingnan natin kung may extract tayong lasa dyan. Pasta water, olive oil, rana. Dapat masarap to. Ito atay ulam ni Madam ngayon eh. Ako, lagot ka ko, hindi. Dilahat mo pa naman. Nilahat ko pa naman. Game! Parang longganisa kanina. Bopis, pag inamoy mo, may bopis, pre. Ang init. Surprisingly, masarap siya. Masarap. Mas masarap to kasi sa dineguan, definitely. Definitely. Mas yummy. Mas yummy, oo. Tikman natin ng may lemon. Akala ko hindi gagana. Ang sarap. Ang sarap. Lahat ng ginawa kong sauce ay may sauce. Bukod syempre dun sa giniling. Kaya ako giniling tuloy longganisa. Kaya ako ginawa yung longganisa. Kasi ginagawa na naman talaga yung bagay na yon, di ba? Ngayon, hindi sumagi sa isip ko kahit konti na gawin tong bopis na to. Kasi sabi ko, bopis, wala namang sauce ang bopis. Wala sa isip ko kanina na pwede naman pala tayong gumawa ng sauce mula sa walang sauce. Di ba? Yung aglio olio method, yun nga yung ginawa natin dito kaya tayo naglagay ng tawag mo rito, olive oil. Tsaka, ang Pilipinas kasi, masyadong masos ang mga pasta natin. Samantalang pag tumingin ka ng mga ibang Italianong spaghetti, parang walang sauce, parang tinimplahan lang, di ba? Mas okay kaysa sa dinuguan. Mas okay kaysa sa dinuguan. Siguro eto lang, maatay. Maatay siya. Kung hindi ka mahilig sa atay, baka hindi para sa ito. Pero ako, I'm a livery person. Maatay ako. Liver lover boy ako. Tawag nga din sa akin, liver king ng Pilipinas eh. Gumagana ba ang mga Pinoy dishes sa application ng pasta? Oo, yung iba. Ngayon, bakit? Ba't nga naman hindi? Yun ang tamang sagot doon. Components lang naman yan eh, na binigyan natin ng identity. Kung aalisin natin, ang ulam, pangkanin yan. Kung aalisin natin yung bagay na mas magiging malaya tayo sa pagluluto kasi mas maraming posibilidad sa paligid natin na naa-unlock kasi hindi tayo nagpapakulo sa mga kahon na inalagay
ng mga taong nauna sa atin, pare. Gumagawa tayo ng sarili nating daanan na tinatahak nang hindi nagpapapigil sa sinasabi ng kung sino man. Walang Italianong matutuwa dyan. Giklay mo na pasta dish yan. Hindi sila matutuwa dyan. Pare, tulad na lang ng kung paano yung mga Kapampangan. Hindi natutuwa kapag nilagyan ng itlog at mayonnaise yung sisig nila. Kahit ikaw na magluto nito, hindi mo naman to isasalaksak sa lalamunan nila eh. Ikaw ang kakain yan at ikaw ang nag-e-explore sa sarili mo at wala kang inaapakan na ibang tao. Kaya yung mga taong nagsisimula magluto dyan at nakakarinig sa mga tao sa paligid nila, ito mahalaga to eh. Pag ikaw kasi ay bago nagluluto, ang laking bagay ng mga sinasabi ng mga tao sa paligid natin. And paminsan-minsan, yun yung nagbe-make or break nitong hobby na to. Ito yung minsan pumipigil sa atin na yumabog dito sa pinili nating craft, 'di ba? Pwedeng sabihin na ibang tao na ano. Huwag mo intindihin. Ikaw na may nagluluto. Hindi eh. Ang pagluluto ay inherently generous. Ginagawa mo to para sa ibang tao, 'di ba? Magluluto ka na napakaraming pagkain tapos ikaw lang hindi. Ginagawa mo to para sa ibang tao. Kaya minsan ang hirap-hirap makarinig sa mga sinasabi ng ibang tao. Lalo nung pag ikaw baguhan ha. Ngayon wala na, matibay pa ako sa mukha ni Ian eh. Pag ikaw bago pa talaga, tapos sinabihan ka ng halimbawa ng hindi, wag ganoon. Kung maalat talaga yan eh. Kaya nag-experiment ka tapos sinabihan ka ng siguro tatay mo na ano ba na yung pinagluluto mo? Wala naman dapat ganito yung spaghetti. Wala naman dapat ganyan. Sabihin mo, bakit Italiano ka? Hindi, wag mo sasabihin yun. Wag mo sasabihin yun. Basta pakinggan na. Tatay mo, anak ko, chef yan. Oo. Baka chef. Ay, isa pa sinabi ng tatay ko dati. Pabili naman ako ng gantong ingredients. Magluluto ako ng ganto. Sabi sa akin ni Papa sa telepono, di naman masarap yun eh. Ayan na naman. Ang sakit. Pero yun yung mga bagay na I'm sure kung ikaw ay nag-aaral magluto at pinipresenta mo yung mga dishes mo sa ibang tao, maririnig mo talaga. Lalo sa kanila ka nang hihingi ng pera. Ganun yung pagbata eh. Sa kukuha ng pera. Minsan kahit ikaw na nga gumagastos, nakakarinig pa rin talaga. Ang siguro sinasabi ko dito, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang kasi kung doon pa lang kapapigil na kayo, walang mangyayari sa inyo. Etong mga to, nag-e-enjoy ako sa mga ganitong klaseng videos kasi exploratory to. Mga ganitong bagay, hindi ko to alam. Hindi ko pa to natatry at sabay nating dinidiscover. Ano natutunan natin ngayon? Masarap ang longganisa aglio olio. Okay lang naman pala yung dinuget. Yung laing, masarap. Masarap sa pasta nang merong tawag mo doon, lemon. Yung adobo, yun yung masarap. At higit sa lahat, yung popis, pwede pala. Diba? Next time, marap kayo ng ulam sa karinderya, tapos tanongin mo sarili mo, pwede ba ipasta yan? Huwag lang yung paksiw na isda. Wag lang yun. Bigyan natin ng limitasyon. Kasi ang pasta ay tulad ng kanin, lang yan eh, parang starch na pampabusog. Tulad ng patata sa ibang kultura, kanin sa atin, di ba? Tinapay sa ibang kultura. So yung mga ganyang klase ng putahe. Yan? Tumatanggap ng kahit anong flavors yan. College nga ako, may nabalitaan ako, nagluto ng honey patis paste. Honey patis. Hindi ko lang tinry ngayon yun kasi hindi naman ulam ang patis sa honey eh, di ba? Pero pwede nyo itry yun. Kaya pagdating sa pasta, dahil nga ito ay walang lasa, the possibilities are endless. Yan. I-rate mo lang yung yung most likely na, yung minsan kasi pag nababasa ko lang sa comment section, ano daw yung most likely na uulitin mo? Adobo, una. Yung longganisa. Laing muna ako, tapos binagoongan. Tapos kasama ko ba yung bopis sa ranking? Oo. Hindi ko gagawin yung bopis kasi wala akong patience gumawa ng bopis. So pag wala akong patience gumawa ng bopis, hindi ko na siya gagawin bopis pasta. Diba? So, number 6 ang dami kasing chop-chop sa bopis na yun. Tapos iba-ibang klase pa, diba? So mga inaanak, sana nag-enjoy kayo. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, ayan, may mga ibang video pa dyan. Click nyo na lang. I love you mga inaanak. Mwah.